Magandang araw mga pare, ako nga pala si Paring RJ at welcome dito muli sa aking channel, Paring RJ TV. Palakpakan! By the way, kamusta kayong lahat at kamusta yung mga kababayan natin na OFW at mag-ingat po kayo dyan palagi at dito sa Pilipinas dahil napakahirap na ngayon dito. Hindi natin alam kung mababago ang ating malay mo mabago naman dahil mga bago ng ating mga senador. Kahit kaduda-duda ang kanilang pagkapanalo. yung iba. Lalo-lalo na yung mga dilawan. Madaming issue pero wala tayong magagawa. Nandyan na yan. Pero ang magagawa natin ngayon wala na tayong magagawa kasi nakapag sumpa na sila sa kanilang tungkulin. Wala tayong magagawa dyan. Ngayon, ang magagawa na lang natin is yung etong si George Garcia, kulitin natin. Kasi mukhang binabaliwala yung mga panawagan ng taong bayan eh. Tapos sinasabi niya ngayon, wala daw budget para sa recounting. At ang isa pang malupit, ito nga yung Duterte Youth Party List ay ginigipit, tsaka yung BH Party List. Dahil nga naman hindi sila pumirma sa impeachment ni BP Sara, kaya ito na yung bawi. Iba ka talaga, George Garcia. Alam mo, lumayas ka na dyan sa Comelec. Pabor ba kayo na lumayas na si George Garcia dyan sa Comelec? Kasi baka mamaya, pagdating ng 2028, nandyan pa rin siya, mahirap na. Baka magkaroon na naman ng sinasabi niyang process. Baka ipaprocess na naman bago ipadala dun sa mga server natin. Pati ng ilong ko. Anyway, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Si Romualdez, papalitan na ni Pulong Duterte. Payag ba kayo? Kasi parang naririnig-rinig natin ngayon at nagkakaroon ng usap-usapan yan sa Kamara at sa Senate. Magkakapalitan na nga daw ng ng Senate President tsaka Speaker. Speaker of the House. So payag ba kayo si Pulong Duterte ang papalit dyan na maging speaker? O tapos sa Senate naman, ang naririnig-rinig natin, ang papalit daw kay Cheese etong si Soto. Ito lang katinang ilong ko eh. Wait lang. Hindi okay na. Yun. Ay, rinig niyo ako? So, yun na nga. Papalitan daw ni Soto etong si Cheese Escudero. Yan ang mga tunog-tunugan niya kasi kinakausap na daw tong may kumakausap na daw kay Tito Soto na siya ang baka sunod daw uupo dyan sa Senate. Senate President. Tignan natin at malalaman natin yan sa ibang araw, sa susunod na araw. Pero ito, parang si Romualdez nag-aalangan na ngayon. Pero syempre, yung mga aso niya, aatake na kagad yan. Tagapagtanggol niya, aatake na kagad yan. Sabi nga ni Boss Dada doon sa post niya yung aso niyo si Romualdez bagsak na ang trust rating sa mga Pilipino, kayo, tiwala pa rin kayo kasi mga aso niyo. Mga aso kayo Mga buwisi talaga to mga to. Kaya siguro nila ginigipit talaga to mga party list na to, yung dalawang party list. Kasi nga naman, balakid din sa kanila yan. Anyway, sige, start na natin tong at balita galing sa GMA. Ay, ba't Ayan. Matapos ang eleksyon, umuugo ang posibilidad ng pagpapalit ng liderato. Wait lang by the way, yung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para masaya tayong lahat Huwag lang tayo nood, mag-subscribe din tayo para masaya.
Diba? Okay lang naman, diba? Okay lang. Wala naman problema dun eh. Sige, tuloy. Senado, nakatutok si Jonathan Andal. Posible kaya ang tunggaliang Martin Romualdez at Pulong Duterte bilang House Speaker sa pagbubukas ng 20th Congress sa Hulyo? Sabi ni Vice President Sara Duterte na pag-usapan nila ng kapatid na si third-termer Davao City 1st District Representative Paulo Pulong. Kasi alam nyo kung bakit si Pulong ang ang parang siya ang ilalaban kay Romualdez. Kasi nga naman, yung ibang kongresista dyan o yung ibang nandyan sa Kamara, aso ni Romualdez. So alam ka naman labanan nila yung amo nila. Siyempre hindi. Etong mga to si Pulong o yung yung mga syempre mga hindi pumirma sa sa impeachment. Ito ang nakikita nila, si Pulong ang pwedeng lumaban diyan kay Romualdez. Ewan natin kung lalabanan niya ni Pulong. Malaman pa natin 'yan. Duterte Pero pwede, no? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kung pwede kaya si Pulong ang maging Senate hindi, Speaker of the House, 'di ba? Ay talaga naman. liderato ng Kamara. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Well, sinabi ko sa kanya. Kasi medyo mahirap din kasi alam mo mga kasi yan mga sip-sip yan kay Romualdez yung mga nandyan sa sa Kamara So baka mamaya pag lumaban si Pulong syempre ang mangyayari diyan mananalo talaga si Romualdez kasi nga mga sip-sip. Pag dinalaglag nyo ko hindi ko bibigay yung yung kabuuang bayad di umano. Baka ganun lang naman. Ko lang to, iniisip ko lang naman to. Sa akin lang to Baka mamaya yung bayad niya doon sa impeachment di umano, yung bayad niya doon sa impeachment na pagpapa-impeach kay BP Sara kalahati lang kasi naiisip niya na baka mamaya pag dumating yung yung pagpapalit ng speaker o may lumaban sa akin bilang speaker hindi nila ako iboto kasi bayad na sila. Baka ganun naiisip ko lang naman po. Naisip ko lang. Opinion ko lang to. Kayong baka ganun lang naman. Tapos, kakalahatiin ko muna yung bayad para pagdating nung labanan ng speaker, may laban ako sa kanila. Meron akong alas para sa kanila na pag hindi nyo ako pinaupo ulit na speaker, yari kayo sa akin. Hindi ko bibigay yung buo. Baka ganun lang naman. Iniisip ko lang. Lang naman to. Ano bang tawag dyan? Sa akin lang po. Ko lang to, naisip ko lang sa sarili ko lang Pwedeng ganun kasi ganyan yan. Kasi mautak din naman niya mga yan. Baka ganun ang system nila. Kaya nga yung isa niyang aso dyan, tatahol-tahol na Meron na daw 240. Tama ba kung di ako nagkakamali? Mamaya makikita natin. 240 na tiwala kay Romualdez. Baka ganon. Baka parang hindi ko muna ibigay yung lahat yung yung bayad ko sa inyo para dun sa impeachment. Kasi meron pa akong lalabanang speakership. Tama ba yung term ko? Speakership. Diba? Pag lalaban pa siya sa pagiging speaker ulit. Kasi nga, syempre, natutunugan na nga si Pulong ang uupo. Baka si Pulong ang kalaban niya. O baka mamaya, yung mga yun, lang. Sip-sip lang sa kanya dahil sa pera, syempre. Diba? Baka ganun lang. Tapos, ito na yung pagkakataon na pwede siyang, ito yung alas niya para dun sa sa pagiging speaker ulit. Para dun sa mga kailangan ng pera. Siyempre, ikaw ba naman siguro sabihin mo ng
Hindi ko alam eh, kasi malaki daw yan eh. Kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Wala akong candidate for speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for speaker or for Senate President. Pero tiwala Ito na. kaalyado ni Speaker Martin Romualdez na mananatili siya sa pwesto. Sabi ni Deputy Speaker JJ Suarez, meron ng Ito si Suarez talaga eh. 140 na bagong halal na kongresista ang pumirma sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kung titignan natin sa numero at bilang pa lang, sigurado na po tayo na magpapatuloy si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker ng Kongreso sa susunod na 3 taon. We're very confident with the support na pinakita ng mga partido. Baka kinausap nyo na. Diba? Baka naman kinausap nyo na kasi kakaano pa lang. Tapos kakaupo pa lang dyan. Tapos okay na kagad sa inyo. Ay. Ewan ko pero baka ganon. Mga pumirmang mambabatas galing daw sa 4 na malalaking partido. National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas, at ang partido ni Romualdez na Lakas CMD. Malamang mga tropa nyo naman pala yan eh. Kaya naman pala pipirma yan. Mga tropa nyo yan eh. Pero naniniwala tayo dun sa mga hindi pa pumirma. Yung iba dyan sana naman tanggalin nyo na yan. Tanggalin nyo na yan. Ano pa ba kayo dyan? Pag-i-stay nyo pa ba yan na pinapaano lang kayo sa pera? Masyadong diktador di ba? Higit 100 kongresista. Si ano naman hindi ganyan no? Alam ko naging speaker si sino ba to? Si Cayetano. Peter Cayetano. Parang hindi naman siya ganyan kagaya ni Romualdez. Rin daw. Bagay, matino naman kasi yun ito. Speaker ang grupo ng mga party list sa Kamara. Napaka-critical po yung susunod na 3 taon para sa ating bansa. At napakahalaga na stable at nagkakaisa ang Kongreso behind our President Ferdinand Bongbong Marcos. Ano pa ba? Siyempre, kailangan yung magkasundo kasi nasa inyo yung budget Tapos, kailangan nyo magkasundo with the President. President. Kay Marcos. Kasi siya ang pipirma. Diba? Ganun lang naman yan. Hapon, nagpulong ang mga leader ng mga partido sa Kamara pero hindi raw yun loyalty check. It's more of a meet and greet. Yes. Sa Senado, may ugong nasa pagbabalik. Ito naman sa Senado, sa Kamara daw si Pulong ang pwedeng makalaban ni Romualdez. Pero ang sabi nito ni JJ Suarez confident daw sila na hindi mapapalitan si Romualdez. So, tuloy-tuloy pa rin daw kasi nga meron na silang 240 na pirma ng suporta daw kay Romualdez. Ewan ko sa inyo. Tapos dito naman nga daw sa Senate, ito naman daw si Soto daw ang napipiling parang siya na ang papalit kay Escudero. President Tito Soto, may ilang senador na raw na kumakausap sa kanya na magbalik sa pwestong hawak ngayon ni Senator Chis Escudero. May mga kumakausap sa akin. Yan na. 3, 4, kausap ko. Ganun lang. And they're saying their peers, they're saying that their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if we have 13, I will accept. 13 boto o higit pa mula sa 24 na mga senador ang kailangan para maluklok na Senate President. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador,
Isa sa aabangan kung paano boboto ang 4 na pares na magkakapatid sa Senado, gaya ng magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo, Alan Peter at Pia Cayetano, Mark at Camille Villar, pati na sina Jinggoy Estrada at JV Ejercito. Dami na pala nila dyan, no? Magkakapat. Kung nanalo pa si Ben, 3 na yung Tulfo. Ang saya-saya. Di ba lakas na yung Tulfo dyan kung nanalo si Ben? Sa GMA Integrated News, Jonathan Andal. So, ito daw ang magiging nasasabi natin na natutunugan na lang para maging Senate Para pumalit kay Romualdez, si Pulong. Para naman sa Senado, si Soto daw. Pero sa palagay ko, kung hindi, dito muna tayo sa may House. Kung sa House talaga, dapat palitan na yan si Romualdez kasi wala talagang gagawing maayos yan dyan eh. Puro lang si Ayuda Boy yan eh. Ayuda Boy, budget ng budget, hindi naman natin alam kung saan nila. Kasi alam ko kung hindi ako nagkakamali, kasi dyan sa Kamara daw, parang hindi hinahalungkat kung saan nila gagamitin yung project. Pirma lang daw ng pirma yan eh. Ayun ang alam ko ha. Kung hindi ako nagkakamali, tama nyo ako pag meron akong maling sinabi ha. Kasi ayun ang alam ko, pirma lang ng pirma, kaya malalakas daw ang loob niyang mga yan. 'Di ba? Kaya malalakas ang loob kasi ang Kamara daw diyan talaga nang gagaling ang budget ng Pilipinas. Diyan nang gagaling ang budget ng bansa. Kaya nga yung iba diyan ang yayaman eh. Oh. 'Di ba? Totoo lang. Kaya nga tignan nyo yung mga tumatakbo sa party list, ang dami. 'Di ba? Hindi tatakbo yan ng party list kung ang dami, 'di ba? Mahigit 100 yata yan sa party list na yan na tumatakbo eh. Kasi nga naman baka diyan kayo maman pag nanalo. Paano bago ka makapasok diyan sa party list na yan, ang dami mong babayaran talaga naman. Alam natin yan dahil nung panahon na tumatakbo si Madam Mocha, talaga nagkakaroon daw ng bayaran dyan. Doon namin nakita na meron talaga. Nakakausapin ka ng kapitan. Kung gusto mong manalo ka dito, eto. Oh, bakit? Totoo naman ah. Totoo yan. Tapos dito naman tayo sa Senate, si Tito Soto naman daw ang uupo. Ang papalit kay Chis Escudero. Baka pwede naman siguro. Pwede naman ton si Tito Soto kasi kahit papaano maayos naman to at naging Senate naging Senate President na to eh. Pero alam nyo ang nakikita kong pwedeng maging Senate President ngayon, si Marcoleta. Baka ayan talaga naman siguro. Hindi kayo uubra diyan. Kasi medyo yan si Marcoleta si Senator Marcoleta, medyo suplado yan. Naglalag. Medyo suplado yan si Senator Marcoleta, kaya ready kayo dyan. Oh. Medyo suplado yan, kaya kita nyo naman, di ba? Pag pag nasa kita mo, ay, hindi naman siya. Joke lang po. Hindi kasi yung pagiging suplado niya, syempre, baka mamaya, hindi siya mauuto-uto, di ba? Oh. Maganda rin yun. Na hindi siya magpapauto sa mga Pwede yan si Marcoleta kasi parang parang ang Miriam Defensor yan eh. Di ba? Sayang nga naalala ko nga si Madam Miriam Defensor, no? Kung si Madam Miriam ay tumakbo ng Vice President, tapos si Pangulong Duterte ang presidente, ang ganda sana nun. No? Tapos next election, pwede nang tumakbo si Ma'am Miriam ng presidente. Tapos si Pangulong Duterte naman ng Vice President, 'di ba? Ganda sana. Sayang maagang nawala pero wala tayong magagawa.
ito na nga ang nangyayari. Meron na tayong ngayon. Si Senator Marcoleta. Siya na ngayon ang parang Miriam Defensor ng panahon na to. Sana i-consider ng mga senador na si Marcoleta ang paupuin dyan. Kasi itong si Cheese medyo hina-hina Tignan mo nga yung kinontempt nila na si Lacanilao pinakawalan baliwala yung Tapos pagdating dyan sa Senate, yung impeachment ni BP Sara, hindi nagugulong yan. Wala na mangyayari dyan kasi nga nasa nasa panahon na to yung karir nila, lalo na yung mga nakaupo dyan, re-electionist ng 2028. Ngayon, pag pumirma sila sa impeachment ni BP Sara, tignan nyo yung mga pumirma na sa sa Congress na yung impeachment ni BP Sara, laglagan sila lahat Halos lahat laglagan dahil nga pumirma sa impeachment ni BP Sara, nakita ng mga Pilipino. Now, kung yung mga re-electionist na tatakbo sa 2028 pumirma din o pumayag sa impeachment ni BP Sara, baka maalanganin din sila sa 2028. Maglaglagan sila ngayon. Di ba? Pwedeng mayari sila sa panahon na yun. Kasi nga naman diba? Malakas pa rin talaga ang mga Duterte. Tignan mo nga, sabi ni Marcos 12 12-0 daw Ano nangyari? Iilan na lang. Si Abalos nga, hindi niya nadala Pero yung iba kasi dyan, kumbaga parang maayos naman. Sumama lang siguro sa masasabi natin na na alyansa kasi nga siya ang nakaupo. Gano'n naman, balimbingan lang naman ang style ngayon Alam nyo kung ako ang tatanungin kung para sa akin to kung si Aimee o si Bong Revilla, kay Bong Revilla ako. Alam nyo kung bakit? Kasi siya ang niyan yung 10,000 sa mga senior, yung pagdating mo ng 80, kasi di ba meron tayong tinatawag na pag naka 100 ka, ibibigyan ka ng government ng 100,000 sa national government. Ang ganda, sa Bacoor naman, pag naka 100 ka daw, bibigyan ka ng national government ng 100. Tapos sa Bacoor naman, meron kang 100,000 din na bibigay ng local government ng Bacoor. Di ang ganda, 200,000. Pero sa palagay ko, hindi mo na mapapakinabangan pag matanda ka na Siyempre, para sa mga apo na lang, maganda yun para sa mga apo. At least may iwan ka para sa mga apo mo. Pero ang maganda kasing ginawa ni Senator Bong, ito lang naman, hindi ko naman sinabing magustuhan nyo si Senator Bong, pero meron siya kasing ginawa Yung ibang tatanga-tanga dyan na galit na galit dahil sumayaw lang daw ng ang tawag dito, yung yung budots. Hindi naman style naman yan ng mga yung iba kumakanta nga dyan, yung iba sumasayaw, style naman yan. Ang iba pa nga yan sinasabi hindi, yung 10,000 na yon, yung every 80, 85, 90, 95, meron ka matatanggap na tig 10,000 pag umabot ka ng 80, tapos pag umabot ka ng 85, 10,000 ulit. Bali, ang matatanggap mo ay 40,000 hanggang umabot ka ng 100. So, at least kahit papaano, yung panahon na yon, yung 80 mo, pagdating mo ng 80, at meron ka na makukuha. Hindi mo na hihintayin pa yung 100 na edad mo bago mo makukuha yung 100. At least meron ka na natatanggap kahit papaano. Di ba maganda? Maganda naman Maganda yun. Yun yung hindi alam ng ibang tao. Kasi syempre, ang propaganda nga naman ngayon, masira mo lang na masira. Hindi ko naman sinasabing, magustuhan nyo si Senator Bong Ito lang yung kasi yung iba dyan, kung ano-anong sinasabi, lalo yung ibang kabataan, hindi naman nila alam, hindi naman nagre-research. Dapat daw ang sinayaw, yung Ebat Ada na lang daw
Baka manalo pa daw. Ewan ko ha. Eh, nakita ko lang eh. Ano magandang ano doon? Alam mo na. Wala ka nang magagawa, iboto siya. Diba? Mga siraulo din talaga itong mga... Kung nag-ebat adan daw si Senator Bong, eh baka manalo pa daw, mga waste. Anyway, yun lang yung mga bagay na ano. Tapos yung sinasabi nilang ano, si Senator Bongo daw, eh hindi daw siya yung, ano, parang kasi sinasabi nila, si Bam Aquino daw, eh hindi daw talaga siya lang yung gumawa ng batas na yon. Kinikredit nga nila kay Pangulong Duterte. Hindi naman din matutupad yan kung di pipirma ni Pangulong Duterte. Okay na tayo doon. Lahat may tulungan silang nangyari. May tulungan na nangyari sa ano. Eh, maganda kay Pangulong Duterte. Kahit dilawan niyan si Bam, pinirmahan niya pa rin. Alam ko siya ang main author niyan kung hindi ako nagkakamali, yung free education. Pero si Mayor Strike din dyan, tsaka alam ko si Attorney Neil Abayon eh. Kasama rin dyan sa nagpirma niyan eh. Dyan sa may impeachment. Ay, hindi. Impeachment tuloy. Sa may free education. Maraming kongresista ang pumirma dyan. Maraming na pumirma para dyan sa free education. Tapos, eto naman daw si Senator Bongo, eh yung Malasakit Center, hindi daw kanya yun. Ano daw yan sa ano daw? Hindi naman sa sinasabing kanya kasi nga ang nagbabudget niyan, alam ko, kung hindi po ako nagkakamali ang nagbabudget niyan eh national government pa rin. Hindi naman nanggagaling yan kay Senator Bongo. Kung hindi po ako nagkakamali paki-correct na lang po ako. Ayun lang alam ko eh. Pero mga kababayan, ang sponsor niyan, si Senator Bongo ang main sponsor niyan. Hindi yan mauumpisahan kung hindi niya inisponsoran, kung hindi niya inasikaso yan. At syempre, maganda ang point kasi niyang Malasakit Center, hindi naman si Senator Bongo ang tumulong. Hindi. Ang point ng Malasakit Center, kaya ginawa ni Senator Bongo yan, yung mga kailangan ng tao, hindi na sila palipat-lipat. Nandun na sa isang Malasakit Center. Halimbawa, pupunta ako ng kailangan ko ng pera, punta ako ng office ng ganito. Kailangan ko ng pera, punta ako ng office ng ganito. Hindi, yung Malasakit Center, pinagsama-sama na yung mga opisina ng gobyerno na pwedeng hingian ng tulong na nandun na sa isa. Hindi ka na bibiyahe ng bibiyahe. So maganda, nandun na, hindi ka na lalayo. Yun yung point ng Malasakit Center. Yung iba kasi, ang sinasabi, hindi naman si Senator Bongo ang ang tumutulong dyan sa Malasakit Center, yung gobyerno mismo natin ang tumutulong dyan. Oo nga. Ando na tayo. Pero siya ang nakaisip ng gano'n na pagsama-samahin yung mga sangay ng gobyerno na makakatulong sa mga Pilipino na kailangan ng assistant, financial assistance, para sa pampapagamot o kung ano man, nandun na sa isang lugar, hindi ka nalalayo. Ayun yung point nun. Ang hina naman ng kokote nyo. Malamang meron din si Senator Bongo dyan kasi ewan ko kung may opisina siya dyan. Pero pag hiningyan mo naman ng tulong si Senator Bongo, automatic yan, hindi yan. Kaya nga siguro nag-number 1 yan kahit na kaduda-duda yung kaduda-duda yung mga nangyayari. Kaya nag-number 1 yan kasi madaling lapitan. Ganun din yun. Lumapit din kayo kay try nyo lumapit sa team ni Pastor o kaya kanino. Malamang tutulungan din talaga kayo. Tingnan mo nga biruin mo nga yung JMC, ang tindi ng mga course doon, walang bayad. Saan ka nakakita nun? Parang ganyan din tumulong yan si Pastor. Ang kay Senator Bongo lang, madalas nating makita. Madalas nating, kasi pinopost ng team niya, doon sa page niya, madalas nating nalalaman. Alam natin lahat. Kasi pupunta-punta yan si Senator Bongo Kasi bata pa naman yan kayang-kaya niya pa bumiyahe. Yung kay Pastor naman,
hindi nila pinapakalandakan yung tulong. Tumulong ang iniisip kasi ni Pastor Kibuloy, tumulong ka, makita. Hindi ko naman inaano si Senator Bongo na lagi niyang inaano. Ang point dito ay parang sa Bible na kahit walang nakakakita, may nakakakita o wala, tumulong ka pa rin. 'Di ba? May nakakakita o wala, gawin mo yung tama. Ganon yun. Hindi nila pinapakalandakan pero ang daming natulungan yan. Especially yung mga kapatid nating Muslim, yung mga katutubo, yung mga nasa probinsya. Yun ang mga tinutulungan ng ni Pastor Kibuloy. Kaya malupit din. Sayang sana hindi natin alam kung ano talaga ng totoong nangyari. Pero move on na yan. Move on na tayong lahat. Wala na nga tayong pakialam nakaposisyon naman na yung mga yan Ang point lang natin dito, yung election, malaman natin kung ano yung totoo para sa 2028 hindi na tayo magduda kasi nakakapagduda Sabi ni Garcia, pag natapos na dito yung kabuuhang boto, magtatransmit na yan ng data, magpiprint na yan ng 9. Tapos pagkatapos na mag-print ng 21, pwede yung picturean. Parang walang nangyaring ganun. Yun ang una niya sinabi. Tapos yung pangalawa niyang statement, magtatransmit yan doon sa amin real time kasi meron kaming system, may program kami. Yung machine readable, magiging human readable. Lumabas. Sabi ng NAMFREL, 2 oras na wala pa rin yung namin. 7, 8, 9. 2 oras na wala pa rin. Doon nagkakabukuhan. Doon tayo etong nagiging problema natin. Yung imbis na maging mabilis yung eleksyon at walang pagdududa, lalo nagdududa dahil sa mga ginagawa nyo. Mabilis kasi magsalita yan si Garcia, kaya mabilis tayo nalilito. Anyway, hanggang dito na lang ang video natin mga kababayan. By the way, ipapaalala ko lang ang ating tatry natin yung charity work by June. Na ngayon? May 20 na ngayon, May 21. Itatry natin yan by June kasi aaralin pa natin paano tayo hahanap ng tsaka oras. Pero tatry natin once or twice a month tayong magbibigay ng tulong sa mga kababayan natin. Pero maliit lang huwag kayong mag-expect ng baka mamaya mag-expect kayo ng sobrang laki. Yung baga simpleng grocery, tapos bigas, ganun lang. Hindi tayo huwag tayong mag-expect naman hindi naman tayo mayaman. Yung baga, dahil dumadating na blessing sa atin, magbibigay din tayo ng blessing sa iba. Yun lang po. Basta wag kayong mag-expect At ulitin ko, hindi tayo manghihingi ng pera patungkol dito Baka mamaya may mag-chat sa inyo na gamitin yung pangalan ko na manghihingi ng pera para dito sa charity work natin. Wag kayong magbibigay Hindi tayo nanghihingi. Ang mahalaga sa atin para makatulong kayo, kung gusto niyo makatulong, mag-subscribe kayo sa channel ko. Yung mga tropa niyo kung gusto yung makatulong din, mag-subscribe din yung iba nyong kaibigan, tapos mag-like, share and comment. Tapos alam ko meron meron tayong super chat. Hindi ko pa kasi alam dahil nakakat nga ulit-ulitin ko, nakakat nga yung monetization natin. Pansin niyo walang ads. Walang ads yan. Ewan ko, nadadalawang na ako reuse content daw. Ewan ko dito kay YouTube. YouTube naman, bigyan nyo bago kayo mag-ganon, wag-warning naman kayo. Bigla-biglaan yung kinakat Pero mo, sasahod na sana ako nung March yata. March. Sasahod na ako ng March, biglang nakat. Wala. Nga. Anyway, meron naman tayo ibang trabaho Kaya kung may papasok sa ating blessings, magbibigay din tayo ng blessings sa iba. Yun lang po. Pero by June pa po yan ilalatag ko yung email address ko, tapos wag naman kayong para namang mga kababayan yung talagang mahirap ang kailangan natin tulungan hindi yung halimbawa kayo ilalagay niyo diyan, kamag-anak niyo, wag naman ganoon. Pwede yung kamag-anak niyo, pero yung
talagang alam nyong mahirap, may yung kailangan ng tulong, 'di ba? Yung kailangan talaga ng tulong. At wag naman po yung sobrang layo. Dito lang po muna tayo sa Luzon. Sa ano lang po muna tayo, sa NCR kung maaari, para kasi mahirap. Baka mamaya papuntahin nyo ako ng Ilocos, hindi ko, malayo po yan. Papuntahin nyo ako ng Mindoro, kaya naman po, pero malayo po yan. Kung siguro sa mga Kalapan lang, pwede siguro yan. Pero yung sa sabihin na natin, yung San Jose, Mindoro, Bulalakaw, ang layo po niyan. Hindi ko po kakayanin yan. Ang lang po natin dito, by land lang po muna tayo, ha, mga kababayan. Abangan nyo po yan, lalatag ko po ang aking YouTube, ang aking email address by June 1. Yan po, ha? Paalala lang ulit, kung may manghihingi ng sa inyo, ng sabihing sponsor ko daw, huwag kayo maniniwala doon, ha? Ang Banateros hindi nanghihingi yan. Sariling pera natin. Okay? Malinaw? Galit na Kasi iba, baka gawing issue yun. Ay, si paring RJ nanghihingi ng pera para kunyari meron siyang Tapos ibibideo natin to, ibibideo natin para makita nyo. Para malaman nyo na talagang ginagawa natin. Siyempre, tutulong tayo. Kailangan alam din ng mga subscriber ko na yung tulong na ihahatid natin. Di ba? Palakpakan. Baka mamaya sabihin nyo, pakunyari lang yan si paring RJ. Para lang magkaroon ng views. Hindi, Hindi ko kailangan ng views, Wala nga akong views, Hindi nga ang tawag dito, hindi nga inaano ni YouTube ng sa algorithm, di sinasama Kasi nakapost nga ang ating monetization, kaya hindi tayo, yan lang ang views natin. Buti nga, malaki na yan, 4,000 Meron tayong 4,000 views, 1,500, 1,600, okay na yun. Mahalaga. Hindi tayo naluloko. Kagaya nung iba, hindi tayo ng fake news para lang magka-views. Anyway, hanggang dito na lang ang ating video, mga kababayan, mga pare, mga Banateros. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ingat kayo, ha. At marami tayong ngayon. Tawag dito, maraming nangyayaring krimen, mainit ang ulo ng mga tao. Ingat kayo, iwas sa away sa kalsada, ha. Isipin nyo na lang, ganito na lang lagi kung isipin nyo na lang, hindi nyo siya ka-level, ganon. Halimbawa, 'di ba? May umaano sa inyo, gumigit-git sa inyong gumigit-git 'di ba? Halimbawa ako, nakawigo ako, tapos may gumigit-git sa akin na SUV. Iisipin ko na lang, hindi ko siya ka-level. Hindi ko ka-level yan. Mayaman siya, mahirap ako. Hindi. O kaya, isipin mo, hindi ko ka-level yan. Hindi ko siya papatulan kasi mas pogi ako sa kanya. Ganon. Ganon na lang isipin nyo para mawala yung galit nyo. Para... Kasi kung paanohin nyo yan, sayang oras, di ba? High blood ka pa. Kala mo ako, hindi. Ang inaano ko dyan, pag nababad trip ako yung pangit. Buwisit itong pangit na to. Ganun na lang. Para mawala lang init ng ulo mo, diba? Paniwalaan mo yung sarili mong pogi ka. Ganun. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Bye-bye.